I said sit, Kara. I hate repeating myself. Magkapatid nga kami. Or what, Ryder? Nagkasalubong kami ng tingin. Agad itong umiwas. I smirked at him and left. Nagpupuyos ang dibdib ko sa galit. What now? Umakyat ako sa aking kwarto. Agad kong kinuha ang aking telepono. At tinawagan si Brylon. He was there. Nakailang ring bago sinagot ng kumag. Not now, Kara. Malamig niyang tugon habang naririnig ko sa background ang pagtipa niya sa kanyang laptop. Can you at least be honest with me, Brylon? You worked for me for as long as I can remember. Why did you miss reporting that Yander was alive? Hindi ko na mapigilan ang pagtulo ng aking luha. This is bigger than you think, Kara. Besides, you never asked me to find him. I don't do anything more than what I'm paid for. And Yander is not one of them. Agad nitong pinatay ang tawag. Humagulgol ako. I was completely in the dark. Wala akong alam sa lahat. Mga pinsan ko sina Rem and Ryder. May hinala akong pati si Mommy may binabalak. Oh God, please. Nakatulugan ko ang pag-iisip. Hindi ko alam kung saan ko ilulugar ang aking sarili. I don't know why I have to suffer through all this. Tinatamad akong bumangon. Parang ang bigat ng aking katawan, pero kailangan kong pumasok. I just wish I could stay in my bed the whole day. Mabilis akong nag-ayos ng aking sarili. Nasa harap ako ng aking vanity mirror. Mapait akong ngumiti sa aking refleksyon. There was sadness in my eyes, and I had prominent eye bags. Naglagay ako ng concealer para sa pangingitim ng aking mga mata. It was light, just enough to cover my sleepless night. Bumaba ako at naaamoy ko na agad ang luto ni Mama. She's the thoughtful one. Kahit may mga katulong kami, she makes sure that I get to eat the food she cook, or else magtatampo yun. Morning, Ma. Dinampot ko ang baso ng gatas. Napakunot ako ng ibang lasa nun. Ma, bakit iba ata ang lasa ng gatas ko? Nagtataka akong tumingin sa kanya. Nakatalikod ito sa akin kaya hindi ko nakita ang reaksyon niya. Oo nga. Ibang nadampot ko sa grocery. Sayang naman kung itatapon, anak. Kaya yan muna ang inumin mo, ha? Kagabi pa weird ang ikinikilos ni Mama. Pero hindi na ako nagtanong. Paglabas ko, naghihintay na agad si Mang Damian sa akin. Nakangiti niya akong sinalubong at kinuha ang dala kong bag. Mang Damian, sinong nakakaalam ng sinabi niyong property ni Romulo sa Quezon? Tanong ko makalipas ang ilang sandali. Wala, Ma'am Kara, maliban sa akin. At syempre, ang mag-asawang caretaker doon. Simpleng sagot niya. Pwede ho bang makiusap na wala kayong ibang pagsasabihan kahit na anong mangyari, Mang Damian? Tumango siya at sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi. Katapatan lang ang pwede kong maipagmalaki sa'yo, Ma'am Kara. Maaasahan niyo yun hanggang sa aking huling hininga. Matapat niyang sagot. Ang lalim naman, Mang Damian. Masyado kayong seryoso. Ang akin lang ho ay pakiusap. Hindi na siya nagsalita nang humimpil ang sasakyan sa tapat ng aking opisina. Tanaw ko na agad ang pamilyar na bulto ng babaeng nakikiusap sa mga gwardya sa entrada ng aking gusali. Again? Hindi pa talaga siya nadadala. So what is it this time? Napalingon siya sa akin. Ang dati niyang maangas at tapang biglang napalitan ng pagmamakaawa. Her eyes were swollen too. Para siyang maamong tupa. Seriously? Pwede ka bang makausap? Napataas ang kilay ko. Leander's wife is asking for my time. Para ano? Eskandaluhin mo na naman ako? Give it a shot now. You'll see what happens then. Banta ko sa kanya. Umiling siya. I am not gonna take the bait. But I am still curious what she has to say. Gusto ko lang makausap ka. Parang awa mo na, Kara. Lumuhod siya sa harapan ko. Napataas ang kilay ko. Bakit ang hilig lumuhod ng mga tao ngayon? Anong meron? Sumenyas ako sa mga tauhan ko na patayuin siya. Hindi ako Diyos para sambahin ng babaeng ito. Escort her to my office. I'll be there. Sabay lahad ko ng aking kamay sa harapan ng guard. Napakunot noo siyang tumingin sa akin. Give me your gun. Baka nag-iinarte lang yan, bigla na lang akong barilin. Inilagay niya yun sa kamay ko at sinuri kong mabuti at kinasa. Working great. Pagpasok ko sa aking opisina, nakaupo sa pang-isahang supang asawa ni Leander. State your business and leave. You have 5 minutes. Sumandal ako sa mahabang sopa at nakadipa sa sandalan. Hawak ko pa rin ang baril sa aking kanang kamay. Alam ba ng asawa mo na nandito ka? Alam ba niyang hindi siya ang ama ng dinadala mo noong nakunan ka? Walang paligoy-ligoy kong tanong.
Her reaction was epic. Her tears fell. Oh, come on, woman. Cut the drama. Wala ka sa camera. May pasinghot-singhot pa ito. Gusto ko lang mag-sorry sa iskandalong ginawa ko. I shouldn't have done that. Bigla akong napapalakpak sa sinabi niya. Isn't it a little bit too late for that? What's your name again? Painsultong tanong ko. I know her name, but I am bitchy today, so I should enjoy it. What do you want? I said frankly. Yumuko ito at pinilipit ang kamay niya. Okay, fine. Kung ayaw mo magsalita, makakaalis ka na. Sinasayang mong oras ko. Just leave and never come back. Tumayo ako at pumunta sa aking mesa. I need your help. You what? What the freak? Is she for real? Asking for my help? After she ruined my reputation? Shocked. That was my first reaction when Leander's wife asked for my help. Seriously? Ang lakas ng loob niyang humingi ng tulong sa akin. Why are all my enemies asking for my help these days? After all she had cost me. Ganoon ba kakapal ang mga mukha nila? From Leander's grandparents to Kendra, and now this woman. What a freak! Did Leander's grandparents ask you to do this trick? Nakataas ang kilay ko. I can do a press conference to release a statement to clear your name. Saad nito at sinalubong ang galit sa mga mata ko. Sorry, woman. The damage has been done. But my revenge is on its way. If you have nothing to say, get the fuck out of my office and never come back. Tumayo ako para pagbuksan siya ng pintuan. Nang lumingon ako, sinaksak na ng asawa ni Leander ang balikat niya. Imbis na lapitan ko siyang umisi lang ako. I wasn't born yesterday. Namimilipit na siya sa sakit. Umaagos ng dugo sa kanang dibdib niya. Oh, bakit dyan mo sinaksak ang sarili mo? Dapat sa kaliwa, sa puso, para segundo lang patay ka na. Malayo yan sa bituka. Panghahamit ko pa lalo. Namumutla na ang mukha niya. Sabi ko na may balak itong masama. By the way, there's a hidden camera in my office. Kaya I have evidence na hindi akong sumaksak sa'yo, kundi ikaw mismo. Hindi rin naman kita lalapitan para tulungan. Gusto ko sana talaga makita yung naghihingalo ka. But I have no time for you anymore. Time's up. Dagdag ko pa. Clarice, call the ambulance. This crazy bitch stabbed herself. Agad akong lumabas at pumunta sa conference room. Natataranta na si Clarice. Desperate move. Tinawagan ko si Christian. I hate it. But I am still a human being. I wouldn't say I like his guts, but his cousin's life is more important. Hello, Kara. This is not a social call, Christian. Your cousin stabbed herself. Clarice is calling Villafuerte emergency hotline. Meet your crazy cousin there. I turned off the call without waiting for an answer. After that call, I dialed Chloe's number, a model who was obsessed with Clyde. Nakailang ring ito bago niya sinagot. I heard the background. Nasa gym ito. Ang daming gustong magpa-fit ngayon. Kayo na. Yeah, she was catching her breath, and the music in the background was annoying. We should talk. Kalmado kong saad. Who are you? Kahit wala siya sa harapan, nai-imagine kong mukha niya. Kara, Clyde's cousin. Oh yeah, the mistress. I ignored the mockery. I needed her. The one and only. Malakas itong tumawa. I like you. Very straightforward. Papuri nito. Are you available later? For dinner, perhaps? Tanong ko. Send me the address. I'll be there. Pinatay niya ang tawag. I smiled. Plan initiated. Pagbalik ko ng aking opisina, malinis na yon. I took a copy of hidden camera and gave it to Clarice. That was the scene in my office where that woman stabbed herself. You know what to do with it. Call Arif. I want him past the quarter today. Tumalikod na ako. Hindi ko alam kung saan ngayon naglalagi si Leander. Tatawagan ko rin ang lolo niya. Sigurado ako hindi pa nila alam na buhay si Leander. Hello, Mr. Tantoco. Hindi agad ito sumagot, pero rinig kong hininga niya. Leander is alive. He is in Quezon City. By the way, your granddaughter-in-law stabbed herself. Talk to my secretary to get a copy of her stunts. I told you to do something about it, and not ask her to jeopardize her life in my office. Nanggagalaiting imporma ko sa matanda. I do. I don't need your excuses again, Mr. Tantoco.
I have done what you asked, and this will end now. I don't want to see or hear from you again. Pinatay ko ang tawag. Nagpupuyos ako sa galit. My emotions now are too much. Hormones. Lumabas ako ng aking opisina at tinungo ang elevator. I should deal with Clint now. My company is recovering. Agad kinuha ni Mang Damian ang bag ko. Paglabas ko nakita ko kaagad ang pamilyar na bulto. Leander? He's wearing sunglasses and a hoodie. I smile inside my head. There you go, Leander. I'm coming for you soon. Just wait for it. I will not let this one slide. Never. Mabilis akong sumakay ng sasakyan. Sa Villapuerte Enterprise po. Agad tumango si Mang Damian. The thing I admire most about him is his loyalty and concern for me. Sa akin na umikot ang buhay niya. He never asked for leave or excuse himself from work. Hindi rin ito umuwi sa kanila para magbakasyon. Wala akong natatandaan na may hiningi siyang pabor maliban para sa pamangkin niya. It was indeed commendable. Mang Damian, sa Mindoro din po bang probinsya niyo? Nag-angat siya ng tingin sa rearview mirror at binalik ang mga mata sa daan. Pero kita kong pagsilay ng bahagyang ngiti sa mga labi niya. Taga Davao talaga ako, Ma'am Cara. Ulila na ako. Janitor sa kumpanya nang makilala ko ang... Tumigil ito at tiningnan ako. Si Sir Romulo. I clenched my fist. Ang kapatid ko napadpad sa Mindoro. Ako naman sa pamilya niyo nagtrabaho at tumanda na. Sinabayan niya yun ng tawa. Hindi na kayo nag-asawa? Dagdag kong tanong. Mapait siyang ngumiti. May ibang mahalang babaeng nagpatibok ng pihikan kong puso. Natatawang sagot niya. Sinabayan ko rin niya ng tawa. Pero ramdam ko ang lungkot kahit pa tumawa ito. Mahirap po pala magmahal sa taong pag-aari na ng iba, Mang Damian. Kusa na lang tumulo ang luha ko. I thought my tears were all drained. Kahit gabi-gabi kong iyak ang aking kabiguan, heto na naman ang sutil kong mga luha. Kusang bumalong na lang. Ang pinakamabisang gawin, Ma'am Cara, ay tanggapin mo ang sakit at gamitin niyo yan para tumibay kayo. Kapag nagawa niyo yan, walang ni sino man ang makakatibag sa isang Cara Villapuerte. Napakagat ako ng aking pang-ibabang labi para pigilan ang luha sa aking mga mata. Salamat ha. Ilang sandali pa humimpi lang sasakyan sa gusali ni Clint. Agad akong pumasok sa lobby. Nang nakarating ako sa floor ni Clint, tumigil ako sa mesa ni Cynthia. Is he there? Tumango ito. Should I bring coffee for both of you? She asked. Umiling ako. Don't bother, hindi ako magtatagal. Pagpasok ko magkasalubong ang kilay ni Clint at tutok na tutok sa kanyang laptop ang aking natanawan. Did you know that Leander is married? Agad kong tanong sa kanya. Holy shit, Cara. Gulat na gulat ito sa tanong or takot sa maging interrogation ko sa kanya ngayon. Tumayo ito at lumapit sa akin. Akmang yayakapin ako. Pero agad akong nagbigay ng magkakasunod na suntok na tumama sa tagiliran ng panga niya. Dinig kong napamura si Clint. Answer me, Clint. Did you know? Napailing ito. I thought you knew me better than that, Cara. Bumalik ito at nag-angat ng intercom. Cynthia, snacks and an ice pack, please. Pinaghandaan mo bang pagkikita nating ito? You're ready to kill. Matabang na komento ni Clint. Just freaking answer me, Clint. I deserve a fair explanation. Pinagkaisahan niyo akong lahat. Do I deserve this? Nalalambot ang tuhod kong napaupo sa sahig at sumandal sa mahabang sopa. Napahilamos ako ng aking kamay sa mukha ko. Gulong-gulo na ang utak ko. I don't know who to trust anymore. Garal-gal ang boses ko. Punong-puno iyon ng panunumbat. I had no idea he was married. Si Clyde ang nilapitan niya, hindi ako. All that mattered to me was you, back then and now. Dagdag pa ni Clint. How would I know when I was busy looking for Malia and handling your company and mine? So tell me, Cara, am I part of all this?